back to Good Morning Boss. Alam niyo mga boss, marami sa ating mga Pilipino ang nais kumita at pumasok sa business. Pero sabi nga nila, umuusbong na rin daw ang franchising. Ano kaya ito? To know more about this, let us all welcome our very special guest this morning, Mr. Bong Magpayo, owner ng Sweet Corn, and of course, Mr. Frank Reyes, owner ng Reyes Barbecue. Good morning. Welcome to Good Morning Boss. Good morning. Alright, sir, to start off, napag-usapan natin, marami talaga tayong mga kababayan at mga Pilipino dyan ang nais ng kumita at pumasok into business. Pero Tama marami rin nagsasabi na kapag dating sa business, mas okay daw ang franchising. For the benefit of our viewers, what is franchising? Well, actually, ang franchising is the use of the trade name and logo of a successful brand. Ginagamit niyo yun, like Jollibee. Tapos, once you franchise, meron ng systems in place, no? So, yung procurement, marketing, etc., wala na kayong problema doon. Nandun na yun, given. So, plus the fact na, yun nga, it has been built over time, yung brand na yun. So, it will be easier, really, for you to manage everything. Alright, besides po sa sinabi nyo, marami kasi ang nagsasabi na kapag into franchising, mas gugustuhin na lang daw nila na mag-start ng own business nila, own name nila. Kasi kung mag-franchise, gagastos pa sila, mahihirapan sila, at mas malaki yung perang ilalabas nila. So, what do you think is the advantage of franchising over dun sa ikaw gagawa ng sarili mong name? Besides po dun sa nasabi nyong established na yung kumpanya. Well, importante yung name recall din. Kasi kung mag-establish ka ng sarili mong brand, aabutin ka ng baka 5 taon o 1 taon. To develop. Hindi ka titikman ng mga tao. Diba? So, pagtikim mo, tapos mag-a-advertise yung kabila ng mga kilala, baliwala rin yung sarap ng iyong ginawa. Baliwala rin yung ganda ng concept mo kung hindi naman kilala. Yan ang mahirap na ang market ngayon sa Pilipinas eh. So, kailangan minsan mag-umpisa ka sa franchise dapat. Yan ay mahalaga. Alright, so how much is the usual range of franchising? Well, sa amin, it depends. From a food kiosk, it can go as low as 50,000 to 230,000 to 6 million kung mga gasoline station yan. All in one package na po lahat yun. Natin Yes. na lahat ng kailangan nila. That's correct. Oo, Ano lahat po na. yung usual na nakapackage na or kasama na dun sa package kapag magpa-franchise po sila? Well, in our case, assuming sa Sweet Corner, that includes the cart, initial inventory, pati paghanap ng site, marketing assistance, operations manual, ng mga permits like business permits, insurance, pag nabaha. So practically, nandun na lahat. Alright, as a team, hindi naman natin sila iiwan from the start until the end. Talagang may training and seminar and program para dun sa mga nag-franchise, and of course, tutulungan natin sila makapwesto. Ganun po ba yung process natin? Yan. Alam mo, ang franchise, you are not just buying the brand, mga design, kundi yung each chain may tinatawag na corporate culture and soul. Kung ikaw ay isa lang, negosyo kang bago, wala ka pang soul, wala ka pang history, wala ka pang corporate culture na siyang susundin ng mga tao. Dapat may sinusundin yung mga empleyado para mataguyod ang consistency at kalidad ng iyong produkto. So, isang mahalagang bagay na binibili din siguro na serbisyo namin yan. Yung culture at saka yung parang kasanayan ng paggawa ng mabuti. Kasi kung bago ka pa lang, baka minsan, pag bago lang yung negosyo mo, baka nanakawan ka pa ng mga tao, di ba? Ang dami mga dadaanan kang paghihirap. So, kasama yan sa aming training, tinuturo sa mga empleyado ang soul and culture na dapat gawin ng lahat. Well, speaking of Filipino culture, alam natin, pagdating sa business, patok na patok ang pagkain, lalo na dito sa ating bansa. Bakit usually laging pagkain po yung pati sa mga stalls, napapansin po natin yan, yung pinapa-franchise nila, laging food? Well, for some reason, but kasi, di ba, people eat food every day. So, ang consumption mataas. Unlike, for example, sa salon, you only go to a salon like 2 a week, sa barbershop, gano'n. Unlike pagkain, everyday kumakain ka. At ang Pilipino, mahilig kumain. Yes. Isa pa yun sa bonding ng mga Pinoy. Ako naman, hindi sa binabatikos ko ang work ethics ng mga Pilipino,
kundi ako, minsan kung kumain ka na kumakain ako sa karinderya araw-araw. Sa 10 karinderya, parang isa lang, o sa 20, parang isa lang ang may responsibilidad na pasarapin. Parang wala sa kultura natin na magpasarap. Ngayon kami, may mga brand, aalagaan namin. So siguro kaya ang tao nadala na no, sa mga kumain sa mga hindi kilala na hindi naman pinag-iigihan ng pagkain. Hindi galing, ako kagagaling ko lang, kinasal yung aking hipag sa abroad, sa Italy. Kahit saan ka kumain, masarap. Pumunta ako sa Vietnam, kahit saan ka kumain, masarap. Sa Pilipinas, para bang, I don't know, hindi ko may problema sa ating kultura na hindi natin talagang ibinubuhos ang lahat. Yung best. Oo. Now, with a brand, gumagawa kami ng artificial na culture namin na sinusunod. Yes. Ayan ang... Ito yung parang kaya iti-twist nauuso. natin Oo. yung negative notion ng mga Oo. Pinoy pagdating sa mga pagkain o sa pagkain nila sa mga restaurants. And of course, meron kayong show called 2014 Filipino Ayan. Franchise Show. Yes. So can you tell us more about the show? Well, we will be holding our 17th actually Filipino franchise show, Galing ng Pinoy. So makikita nila dito lahat ng homegrown brands. Wala ho kaming foreign brands sa aming association. Lahat ho to Filipino brands na nagsumikap para palakihin ang kanilang negosyo. So yun po sa October 3 until 5 sa World Trade Center. So mayroon ho kami diyan mga events. Si Senator Drilon will be with us on the opening, Senator Cynthia Villar. So marami po kami. How much is the entrance fee? It's for free. Palagi, murang-mura Mura lang actually. Kaya natin. Ang importante yung exposure ng mga pupunta, no? Inaanyaya namin yung mga gusto maggawa ng negosyo, magkakaroon ka ng ideya kung paano magka-negosyo, at yung mga naghahanap din ng franchise business. At saka yung iniimbitahan din namin yung mga may mga magagandang negosyo na gusto nilang i-franchise. Kasi ang franchising, hindi lang naman ako bibili ng prangkisa. Meron din kaming developer by the person of the franchise guru, Mr. Butch Bartolome, na tumutulong sa mga hindi pa masyadong sikat na brand, pero maganda ang produkto. Maraming mga franchisable na ibang mga nakikita ko sa Pilipinas, no? Na hindi pa rin talaga nabibigyan ng magandang Meron rate. meron kaming stage doon sa likod. Maghapon nagbibigay ng mga seminars, o mga contest, mga kung paano nagbibigay ng payo kung paano magnegosyo. Well, the show is actually... tumambay lang sila doon 3 araw. Matututo na sila. Oo. Well, the show is actually perfect kasi kanina Talo pang college napag-usapan education, natin, 'di ba? Yung sinabi niyo po na kapag yung mga restaurants yung iba, okay na sa kanila basta makapag-business lang sila without hindi nila pinupush yung best nila or yung limit nila para at least makapag-serve at makapagbigay sarap at saya sa mga bawat Pilipino. So, this show is actually perfect for them kasi Yes. mas matututo sila, mas Yes. ma-expose sila sa totoong mas marami pa mga business na pwede nilang gawin. And of Correct. course, may mga trainings din kayo na magaganap dun sa Yes. Filipino franchise show at least matututo sila. So, lalo na dun sa mga gusto mag-start ng business tulad ko. Yes. So, sana talaga maka-attend ako dyan Sana sa... you can join us. Lahat kami, nandun lahat ng may-ari ng mga franchise, mga developers, mga founders, nandun po kami para pwede nyung tanungin anytime. So, To give advice Oo. as well. Oo, so, at makikita niyo yung passion sa amin. Pero sir, kamustahin natin? Kamusta ba yung business ninyo? How long have you been in the industry? Ay, Kamusta ako- yung, syempre, nagpo-promote tayo ng franchising kasi yung iba na-discourage sila eh. So, kayo po bilang matagal na at established siya sa industriya, ano pong masasabi nyo sa kanila? Yung akin, bago pa lang yung akin, 12 taon pa lang yung aking negosyo eh. Tagal na rin, ha? Pero matagal na rin po yung 12 years. So ang habol ko yung patagalin palalo. Yes. Oo, yung kung maaari umabot sa ibang salinlahi, yung mga 100 years. Yun ang ang pananaw mo malayo, mas gaganda yung iyong negosyo. Slowly but surely. Oo, slowly but surely. Ayoko hindi ako more on branding kundi more on quality promotion kasi ako mechanical engineer, paggawa ng pabrika inaaral ko ng college. So hindi yung pagpapapromote ng biglang lingos kugon. So, yun ang aking advocacy, yung pagandahin ng kalidad. Maganda kasi ang franchising dahil it's a partnership. Kumbaga ako franchisee, support system. Problema mo ng franchisee, problema ka for the rest of the term. Pero sir, kayo, what advice can you give to those people na nag-aspire maging katulad ninyo na talagang established na pagdating sa business industry?
Well, siyempre, the usual, they have to know what they're doing. Yun lang naman eh. You don't want to do something for the rest of your life na hindi ka nag-i-enjoy. Dapat alam mo yung ginagawa mo at nag-i-enjoy ka. And then everything will follow eh. Kasi sabi nga nila, sa unang bahagi ng negosyo, katawan ang gagamitin mo. You do everything. You do the cooking, lahat, pagbubuhat. Pero there will come a point na you should also think smartly. Work smartly, sabi nila. Na franchising na yun for expansion. Kailangan yung training mo sa sarili. Talent mo, training, at saka yung passion talaga. Yes, dapat talaga may sa passion dami ng ka. kalaban, hindi ka pwedeng umunlad kung wala kang passion at hilig. Kailangan hilig mo yung susuungin. And of course, At dapat... kailangan may need. Yes. Kung wala yung bebenta mo, ikaw lang naman ang may gusto nun. Magtinda Wala ka rin ng mangyayari. kangkong na nilagyan ng asukal, ayaw ng tao ng gano'n. Buti siya, mais na may asukal, okay yun. May butter and Order. cheese. Pero tama ka, sir, kasi dito napansin ko, dahil sa marketing class namin nun, dito pinapakita kasi kailangan open ka to new ideas. Hindi lang Correct. porket kung ano yung Dapat gusto ganun. ko, Hindi- dapat iniisip mo yung gusto ng mga customers, ng target audience or target market mo. Marketing is knowing what the customers are looking for and producing it and communicating to the public what it is to that target market. And of na. course, Yun ang simple, kailangan alam mo yan. simple suggestion lang din sa mga viewers natin na gusto mag-business. Siguro first, assess yourself. Ano ba talagang gusto mong Yes. business? And of course, gawin mo na yung SWOT analysis, yung strengths, weaknesses, opportunities, and threats. And of course, dyan papasok yung USP, yung unique selling proposition. Kung ano ba yung magsa-stand out ka, yung product mo sa Correct. sa iba. At todo suyod dapat ang pag-aaral, hindi yung parang hilaw. Basta lang na nag-business Oo, ka. wala yun. Oo. So Kailangan lahat yan todo. matututunan po natin sa 2014 Filipino Franchise Show. Pero sir, ako dito gusto ko din malaman eh. Kasi iba yung kay Sir Frank yung restaurant compared po sa inyo na stall. Yes. So usually, yung mga nagpa-franchise po ba sa inyo, anong age range? May mga age po ba? Or mas mahilig po ba ang kabataan mag-franchise pagdating sa stall? Kasi mas kaya nila, mas reachable or accessible yung presyo ng pag-franchise. Well, it varies. Pero karamihan din kasi na nagpa-franchise sa amin, yung meron ng background on business. Yung medyo nahirapan sila at an early stage, na gusto nila sumakay na lang dun sa success ng brand mo. Yun ang karamihan, actually. Tapos meron na kami mga bank executives, pero not so much on the youth. Yun ang hindi ko rin maintindihan. Dahil siguro, for some reason, mas more on matured age kami. OFW, businessman, entrepreneurs, executives. Yes. So talagang mas kailangan po nilang pumunta dito sa 2014 Filipino Franchise Show para po ma-meet nila si, of course, si Sir Bong and si Thank Sir you. Frank. Dahil talaga ako, I can personally attest, nakakain ako sa Reyes Barbecue at talagang napakasarap. Wow. And of course, ngayon, yung Maraming sweet corn, salamat ngayon, po. sweet corn, ngayon lang ako nakatikim. Oo. Masarap na Thank masarap you. din. So talagang sana marami tayong matutunan from them. At this point, before we end, do you have any message to our viewers or would you like to invite them to attend the Filipino Franchise Show? Well, ako, yung pahabol lang, yung first franchisee conference which will be on October 1, no? Ito ang unang-unang franchisee. Kasi for many years, puro franchisor nabibigyan ng highlight. So ngayon, mga franchisees, sorry. Okay. Ako naman, inaanyahan ko kayo na pumunta sa Biyernes, no? Sabado, Linggo, sa World Trade. At supportan po naman natin ang mga Pilipinong negosyante. Kasi mga ibang franchise, usually mga dumadating na mga nagdadala ng mga dayuhan na franchise, kayang-kaya din naman natin mga Pilipino ang mga ganyang brand, labanan ng mga brand na yan. That's right. Alright. Mahalin natin ang sariling lahi. Yan. Galing ng Pinoy. Yeah. Galing ng Pinoy. Alright, the 2014 Filipino Franchise Show happening on October 3 to 5. This will be held at World Trade Center. So sana po makadalo po tayong lahat. At maraming salamat po. Thank you so much for joining us this morning. That was Mr. Bong Magpayo, owner ng Sweet Corn. And of course, Mr. Frank Reyes, owner ng Reyes Barbecue. Sana po talaga mas magsilbing inspirasyon pa po kayo sa lahat ng mga nag-a-aspire maging katulad niyo. Mabuhay po kayo at maraming salamat. Thank you. Thank you very much.